Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon, interview nila kay Mr. Lito Banayo. At napag-usapan nila yung pagiging oposisyon daw ni Hontiveros na sabi ni Attorney ko, hindi siya oposisyon. Kasama siya ng Marcos administration kasi yung kapatid niya pina-appoint niya kay BBM. Paano maging oposisyon niya? Sabi niya, correct me if I'm wrong. Sabi niya, so may ibinulgar. First time kong malaman ito na kung totoo ba na may kapatid ni Risa na in-appoint ng Marcos Jr. administration. Pakinggan natin. Alam mo, lagi ko tinitingnan yung mga early surveys. Kasi this early, meron na mga surveys no? Na tinatanong kung sinong nakukursunadahan mong kandidatong presidente. And doon sa mga kabinete o cabinet members ni BBM, wala ka nakikitang umaangat beyond single digit. Yeah. No? Kahit si John Vic? Si John Vic, I think the last survey ng WR numero and ng pulsation was 3%. Ang bira naman, di umobra yung abs ni John Vic. Pareho sila ni Risa Ontiveros Si ng Kashi. 3%. Pareho sila ni Risa ng 3%. Oo. May bagong virus ngayon, dito mag-ingat ka. Nakapas kami dito. Kasi 3% din si John Vic, 3% din si Ontiveros. Oo. So, Hindi umana. oo ba, hindi Pero sabi umaangat. ni sa Ontiveros, there should be only one candidate of the opposition. You can search up the opposition And she has to be the one. Sige, Senator, I am the one. I am the one. Yan. Sinabi ko na sa Facebook ko, hindi pwedeng si Risa Ontiveros magpanggap na hindi siya BBM dan. Kasi yung kapatid niya, and just to correct me if I'm wrong, I will admit it and apologize, pina-appoint niya kay BBM ng mataas ang sweldo. Wow. So, Senator Ontiveros, sagutin mo ako. Hindi ba totoo? Pina-appoint mo na kapatid mo na kay BBM ang mataas na government position? Paano ka ngayon magsabi na ikaw ang oposisyon? Sino ba talaga ang oposisyon? Hindi ba yung dapat ang nag-uusig at lumalaban sa BBM administration? Ikaw wala eh. Tingnan mo, mula ka ito. Duda ako sa'yo Duda talaga ako sa'yo. Yung Akbayan Akbayan ko, hindi ako political analyst Economics ang undergraduate ko sa UP pero I like numbers Hindi ako political analyst kagaya ng iba dyan na dahil wala ng trabaho, kagaya ni Lamas, political analyst na rin sila. Hoy, baka walang trabaho! Huwag kayo mag-analyst, ha? Kaya kayo. Pwede kayo umalis. Alam mo, lagi ko tinitingnan Ano ba yan? Totoo kaya? So, pakisagot naman, kuno. Senator Hontiveros, totoo ba na kapatid mo in-appoint ng Marcos Jr. administration sa isang posisyon na mataas ang sweldo? Hintayin natin ang response ni Senator Hontiveros tungkol nito. Ay, namin naman ni Attorney Guanzon, mag-apologize siya kung hindi totoo. So, hintayin natin. Okay. So, speaking of mga posibleng makakalaban ni Pipi Sara, wala nga talaga. As in, wala. Agree ako doon sa sinasabi ni Mr. Lito Banayo na 3% lang ang pinakamataas na ratings ni John Vic at saka ni Hontiveros. Granting, magsama ang Marcos and Dilawan. So, sino ngayon ang maging presidente? Sinong mag-vice president? Papayag ba si John Vic na vice president lang siya ni Hontiveros? Palagi ko hindi. Kaya, to me, impossible dream yung mag-unite ang Marcos at saka Dilawan. Impossible yun. Tama si Senator, Congressman Edgar Eresi na hindi pwedeng mag-join forces yung dalawa. Kasi magkaiba sila ng paninindigan. Forever nagkakalaban yan. Ngayon lang parang nagkakasama dahil may common enemy sila ni si BP Inday Sara. So, paano kung nanalo sila? Sabi ni Congressman Erese, na kung nanalo kami, example, Risa Ontiveros, presidente na. Ibig sabihin, yung mga nagnakaw sa flood control is papatawarin na. Hindi pwede. Dapat may accountability, which is correct. Kaya, good luck, Senator Hontiveros. Sana sana ikaw ang mapili na standard bearer. To me, mas maganda. Ito lang, na di ba kayo nagtataka
Bakit yung mga malalakas na kalaban ni BP Sara, BP Leni, ex-BP Leni and Rapi Tulfo, bakit umaayaw? Kasi kung sila ang lalaban, Tulfo and Leni, may exciting na labanan. Kasi may political base talaga si Madam Leni. Agree ako niyan. Si Tulfo meron din. Malakas siya. Sa mga surveys, malakas. Eh bakit umaayaw? To me, it's divine intervention. Nakadestino na, it's destined that Inday Sara will become president by 2028. Noong 2022 sana, kailang hindi pa siya panahon. God has appointed. God is never late, never early. Kung ano yung divine appointment, yun na yan. Kaya nga, nabilib ako kay BP Sara nung nag-declare siya ng presidency niya. Ginamit niya ang Proverbs 19 verse 21. Many are the plans of man, but it is always the Lord's purpose that will prevail. And right now, the Lord's purpose is going to happen. Magiging presidente si BP Sara sa 2028. Kaya kunting kapit na lang mga kapwa ko DDS. There will always be a day of reckoning. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Erwin Tulfo, nakikita ang posibleng lumipat sina Legarda at Escudero. Nagbigay ng bagong usap-usapan si Senator Erwin Tulfo matapos niyang ihayag na may posibilidad umanong lumipat sa minority bloc ang ilan sa mga kasapi ng majority group ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa panayam na sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Tulfo na batay sa kanyang obserbasyon, obserbasyon lang niya ito, opinion lang niya. Sinabi ni Tulfo na batay sa kanyang obserbasyon, may ilang senador sa majority bloc na walang kasigurudan, maaring magbago ng panig sa mga susunod na panahon. Sa body language nila, parang may posibilidad na lumipat sila sa majority. Gano'n lang. No problem. Everybody is free to have his or her own opinion, observation. No problem. Partikular na binanggit ni Tulfo sina Senadora Loren Legarda at Senator Francis Escudero bilang ilan sa mga nakikita niyang maaring lumipat sa minorya. Ayon kay Tulfo, malapit si Legarda kina Senator Juan Miguel Zubiri at Senator Sherwin Gatchalian, habang si Escudero naman ay matagal na umanong kaibigan ni na Senator GB Ejercito Gatchalian at Senador Rapi Tulfo. Bagamat wala siyang binanggit na anumang formal na plano o deklarasyon mula sa mga nabanggit na senador, sinabi niyang ang kanyang pananaw ay nakabatay sa kanyang mga obserbasyon sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ni na Legarda at Escudero hinggil sa obserbasyon ni Tulfo. Ngunit, dahil sa naging pahayag ng senador, muling nabuhay ang mga espekulasyon tungkol sa posibilidad ng panibagong realignment sa Senado sa mga darating na araw. Okay, so ating himayin. Ano ang posibilidad na magkakatotoo ang obserbasyon ni Senator Erwin Tulfo? Unang consideration dyan is, ano naman ang dahilan para lumipat sina Senator Legarda at Senator Escudero? Unahin natin si Senator Legarda. Ano ang dahilan bakit siya lumipat from majority ni Soto at pumunta dito sa Brave 13? Ang nakikita kong dahilan ay dahil sa kanyang anak, dahil sa panggigipit ng Marcos Jr. administration sa kanyang anak na lumalaban para sa katotohanan. And that is very noble, admirable. At ako, sumasaludo ako, bumibilib ako kay Senator Legarda yung paglipat niya kasi nasa panig ng katotohanan ang kanyang anak. Gusto niyang tulungan ang kanyang anak. So ngayon, ano naman ang dahilan bakit aalis si Senator Legarda? Paano niya ang pagtulong niya sa kanyang anak? Kung papanig ulit siya,
itong grupo ng mga senador na pumapabor sa administrasyon. Let's face it, ano? Ang minority bloc ni Soto, they are pro-administration. At ang majority bloc ni SP Cayetano are pro-Duterte. Yan lang ang political division natin ngayon. Either maka-Duterte ka o maka-administrasyon. So itong Senado, hati. Si Congressman Leandro Libiste is pro-Duterte. Matagal na yan. Very proud siya. Sinasabi niya na DDS siya. Si Senator Legarda, ganun din. Ano siya sa mga Duterte? Dikit siya sa mga Duterte. At yung laban na sinimula ng kanyang anak is napakagandang ipagpatuloy. Marami ang nagsasabi na kung manindigan lang si Senator Legarda ngayon, balang araw, aanihin niya ang kanyang paninindigan. Balang araw, magiging presidente ang kanyang anak na si Congressman Libeste. And I agree. How I wish buhay pa ako by that time. I don't know, ano bang edad ni Congressman Libeste? 27? So, we will wait for another 2 election cycles o 3 election cycles, 18 years. Sana mahintay ko yung panahon na magpresidente itong batang ito, Leandro Legarda Libeste. So kung ako si Senator Legarda, ano ang benepisyong makukuha ko kung lilipat ako sa majority? Hindi naman siya magiging Senate President. Ang sabi ng SB 11 na non-negotiable daw, ang magsi-Senate President is si Gatchalian. So, sa tingin ko, malabo. Hindi lilipat si Senator Legarda. Sa nakikita ko sa kanyang body language, sa kanyang pananalita, kung nagpre-present siya sa Senado is matibay ang kanyang paninindigan. Hindi siya aalis sa Brave 13. Yan ang tingin ko kay Senator Legarda. Punta naman tayo kay Senator Escudero. Si Senator Escudero, merong lamat relasyon niya kay Senator Zubiri. Naglaban sila sa naku dito. Senator Escudero may lamat relasyon niya kay Tito Soto. So, what's the use of lilipat? In the same manner, si Senator Zubiri, sabi niya, kaya hindi siya sumama sa majority block ngayon dahil masama ang pakiramdam niya, loob niya, sa 4 na senador na nag-traidor sa kanya. Bato, Go, Padilla, and Aimee. Kaya hindi siya pwedeng sumama. In the same manner, ito rin si Escudero dahil may lamat sa relasyon niya kay Zubiri Tapos hindi rin siya magsi-Senate President. Maliban lang kung siya ang ilalagay na Senate President, baka pwede. Non-negotiable. Dapat Gatchalian ang mag-SP. Di wala. So, sorry, I do not agree. Ito ang obserbasyon ni Senator Erwin Tulfo. Up to now, sulit pa rin ang Brave 13 Senators. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.